Welcome to another episode of Jabanana Nights with June! Jan! and Jules. Here, we talk about everything and anything under the moon. We drop new episodes every Wednesday nights at 10. Welcome back! At ito na po ang part 2 ng ating katatakutan episode. Ato hindi ko to kasi ang nagkwento lang sa amin yung driver. Hindi pa kasal yung pinsan ko nito na babae. Yung panganay naming pinsan na babae. Siya yung unang babaeng apo. Hindi pa siya kasal nito. Pumunta kami sa perya. Di ba usong-uso sa sa probinsya yung ganyan. Pupunta ng perya, mag-games doon. Ngayon yung driver na, may parang may kakilala kami na nag-drive sa kanya. May kakilala sila na parang nag-drive. Parang driver talaga siya. Nung pauwi na kami, merong tulay na maliit doon na, ewan ko kung siguro tinatakot lang niya kami na meron daw mga elemento doon, sabi niya. Nung pauwi kami, parang nag-swerve siya. So, ang sabi niya, may nakita daw siya. Parang ako nakaupo sa harap kasama ko yung pinsan ko. Parang wala naman kaming nakita. Pero syempre, siguro, I don't know if it was because sobrang pagod na namin kasi we had fun dun sa peryahan. Pero wala kaming nakita. Kwento ko yun sa mom ko. Sabi niya, baka lasing lang yung driver. Syempre natakot si mama, di ba? Ang pagkakakwento naman ng drivers, parang may dumaan daw na malaking ibon. Paniki. Oo, diba? It could be possible. Pero paniki, sabagay may kuweba dun na Tsaka di ba ano yung ba bang 'to? paniki ang laki kaya? Oo. Hindi ko nga yun yung akala nilang manananggal eh. Oo, baka ganun, baka akala niya na ta's siguro nasamahan na rin ng pagod kaya kung ano na rin naisip niya, ganun. Kulang siya Yun sa lang naman antok. yung oo. Kasi siyempre anong Ay, oras na kulang rin siya kami sa pumunta antok. dun. Baka kulang siya sa Ako tulog. naman si Gaga, oo naman, 'di ba? Di ko rin alam ba't ganyan yung sinabi ko. Yun lang naman. Yun lang yung mga close encounters ko dun. Alam mo, babalik lang ako dun sa Saan? Diyan Sa sa... kulang sa antok. Charot. Diyan sa lolo. Ah. Kasi, May naalala kang diba kwento. there's this thing called yung invisible string na parang may nagko-connect pa din between life and death. I think it's like an Asian belief. Oo. Na may bond pa din talaga na nagdudugtong between sa living and sa dead. Kasi there's noong September 28. This isn't like creepy kasi again anything that I feel na parang related sa mga loved ones ko na nag-pass. It's like a way of them communicating sa akin. So, parang positive yun lahat for me. Hindi ako natatakot sa ganun. And I feel like sa iba din naman na, alam mo, that experience loss. No? Parang mas gusto nga nila, hindi ba yung iba parang, bisitahin mo naman ako sa panaginip ko. Di ba yung mga ganun na Oo. So, ayun nga, going back, 28 was Lolo's death anniversary. Just recently, September 20. So, ano kami nun? Pupunta kami sa cemetery, obviously. Prepare kami ganyan. Sabi ko, huwag na tayo magluto. Ako, mag-deliver na lang tayo. So, nung nagpa-deliver ako, di ba nakita yung pangalan ng rider doon? Yung pangalan ng rider, pangalan ni Lolo. Ay. Cute. Diba? Like, it's sobrang, like, it's rare, like, sobrang, yung coincidence niya, diba? Pero, ang weird. Kasi, diba, parang, siguro it's his way na, letting us know na, alam mo yun, nandyan lang siya, ganyan. I mean, hindi naman natin talaga masasabi kasi hindi na ba makapagsabi ng life after death. But, parang, in a way, nakakaano siya, na comforting siya. Kasi, pangalan talaga ng lolo ko, yung rider. Ang galing. Very cute story. Kasi, ganun talaga, na-experience ka ng loss ng loved one. Minsan, you find yourself na
kung ano-ano na yung pinapaniwalaan mo. Kasi ako din ganun eh. 'Di ba ito, hindi naman ako nagpapapaniwala sa mga multo. Pero nung namatayan ako parang gusto kong makita. Gusto kong multuhin niya ako, gano'n. Wala, longing ka eh. Doon Oo. sa at Mm. least final na usap niyo man lang para may closure. Alam mo 'yun? Mm. Pero 'yun nga, 'yun yung pinaka-common ng lahat ng tao, I think. Basta't namatayan ka, kung ano-ano na ang mapapaniwalaan mo kahit yung ako 'di Oo. ba, super skeptic ako pero nagpapaniwala ako sa mga multo nung mga panahon na 'yun eh. Tsaka like you can't blame yung mga tao na parang sabi nila 'pag may nakita silang paru-paro, "Ay yun yung ano, Oo, yung yumao." Kasi yun yung ano, eh, Oo. 'di ba? Feeling ko yun din mm, yung way nila para mag-cope and yun nga, siguro they're just trying to make things yun nga, let's say yun, malay mo paru-parong gala lang naman pala yun, pero binigyan niya ng kasi gusto niya yung lola niya, eh, 'di ba? oo. Hindi naman siya masama, it's fine. Mm. Pero dun Parang tayo sa ano, ulo. it just goes to show na you care too much doon sa tao na yon na Mm. nag-pass. Anyway, sige yung ulo. So, doon tayo sa ulo Kukomment pa ngayon. sana ako pero parang ikaw din naman as a person, you can easily tell kung yung kilabot na nararamdaman mo is yung takot or yung kilabot ng ano, yung yung fear of missing someone. Kasi yung sa akin 'di ba, parang na-blanket ako into coldness, pero hindi naman ako natakot. Walang kaba, walang anything na, baka may elemento or di kaya, "Ay sobrang lamig ata." Yung gano'n, yung parang parang Mm, comforting pa nga siya sa'kin, eh, 'di ba? mm. Hmm. I don't know, maybe it's just me. Yun, Pero I anyway. think it's yan, ano, normal 'yun sa mga tao who is like grieving, like experiencing loss. Kasi ganyan din Yung ako, eh, parang like hindi ko makitaan ng takot yung mga ganyan. Kasi kasi nga hoping ka na makita mm, mo nga sila talaga gusto mo. Parang mm, ito lang yung multo na gusto mong i-welcome, technically. 'Di ba? true. Kasi ganyan nga din ako nung namatay yung very close friend ko, para siyang pamilya. Ang kwento ng family niya, naririnig daw nila na parang nandun pa siya sa kwarto, parang may mga movements. Eh wala naman tao dun, of course, kasi nga patay na eh. Hmm. So nung nag-visit kami, pinuntahan namin, kami mga friends, nandun kami sa kwarto niya. Tapos ako para akong si Raulo dun. Tinatawag ko talaga siya. Kasi gusto kong magpakita siya eh, ngayon ko magparamdam. 'Di ba? Talagang no fear, alam mo yun? Kasi siya yung gusto kong makita eh. Hindi naman yung ano. I mean, not unless ibang multo ang magpapakita sa'yo, di ba? iba pala yung natawag mo, eh, 'no? Ayun Ewan. lang, 'di ba? 'Yun yung ano dun, Yun yung 'pag medyo horror na. nagpo-provoke ka, oo, na Oo. Pero wala magpakita eh, ka, wala eh, baka talaga. iba ang maengganyo. Sure. Iba pala yung game. Mm, Visit. iba ang matawag. Dahil diyan tawagin na natin yung ulo, O kanina pa magic yung ulo. kaabang yung ulo eh, no? Pero wala lang naman Sino talaga ba eh. yung punyemas na ulo na yun? Oh, yun, that's the thing. Hindi ko alam. Okay, so nung bata pa ako, wala pa akong 10 years old nito. Siguro elementary lang ako nun. Nasa second floor ako ng bahay kasi tinawag ako, ay hindi, sorry, scratch that. Na-mix up ko siya doon sa doppelganger story. Anyway, pero totoo na nasa Meron ka second pang floor ganyan, ako. kwento mo din yan. Oh, Oo nga eh. Pero totoo yun, sa second floor to. Meron kasi kaming area doon na yung pinakadulo ng bahay namin na yun, para siyang ginawang bodega. Alam mo yun, hindi Hmm. naman siya closed, pero parang doon namin nilalagay yung mga tambak. Tapos wala rin namang pumupunta doon. Ultimo bike nga na hindi na ginagamit nandun eh. Tas meron din dun na lumang banyo na hindi rin namin ginagamit. So parang literal siyang ginawang bodega, gano'n. Tas laging madilim doon sa area na yun. Ngayon, yung area na yun, meron siyang parang hanging cabinet, parang hanging shelf. Pero 'pag tiningnan mo siya, side view niya yung makikita mo. Bale hindi nakaharap sa'yo yung shelf, nakagilid lang siya, yun. So nung isang gabi, pababa ako ng bahay, pero kasi bago ka bumaba yun yung una mong makikita, eh, dun ka nakaharap sa bodega. Ngayon yung bodega na yun, 'di ba na-mention ko gilid ng hanging shelf yung makikita mo. Sa tabi nun,
merong ulo. Ulo siya ng Hmm. lalaki. Ngayon, hindi ko na masyadong ma-recall yung mukha niya, pero naalala ko na medyo payat yung mukha niya, tapos naka-brush up yung buhok niya. Hindi siya maputi, hindi rin naman sobrang moreno, so parang in between, parang medyo kakulay natin, ganun. Tapos wala, no reaction lang siya. Kasi alam mo yung feeling na pag nakakita ka ng gano'n na weird, mapapatingin ka sa likod mo or sa gilid mo kasi parang gusto mo makita kung meron bang ibang tao na nakakita nun. Eh, wala Mm. naman tao eh, kasi nasa kwarto sila. So parang, nung paglingat ko ulit, pagharap ko ulit sa kanya, wala na siya. Ayun, yun lang. Parang nasa core memory ko siya kasi hindi ko maintindihan kung ano yun hanggang ngayon. At saka kung sino yun. Yun lang. The end. Tapos wala akong kinuwentuhan nun sa amin. Hindi ko alam kung ba't hindi ko naisip. Alam mo, parang maganda 'to itanong ko sa nanay ko. Hindi ko naisip, eh. Naikwento ko 'to Oo. sa lang, sa ate ko siguro, nung close pa kami. Pero wala rin naman siyang idea kung sino kaya yun. Try ko yung nanay ko next time, tanong. The end. Ayoko ng ganyan. Nag-zone out na ako. Tugtugan. Gumana yung imagination ko doon sa pagkakakwento niya ng ulo. Parang nag-zone out na tuloy ako. Parang, putang ina. Wala pa man ding kurtina Ulo dito sa lang ba kwarto siya? ko ngayon. Nagfo-float lang siya, ganun. Oo, ulo lang talaga. Kasi mataas yun Pa, eh, yung hanging shelf. What the hell? Kaya nga weirdong-weirdo ako, nakatitigilan din ako eh. Tapos parang, Tapos imagine mo, pa ako, parang nakatingin ako sa taas kasi sa kanya ako nakatingin. So yun, di ko alam kung ano yun eh. Scary shit. Yan ang siguro kung papipiliin mo ko kung gusto mo makakita or makaramdam. Siguro doon na lang sa makaramdam. Sa bagay, no? Parang kapag Kasi, visual, yan, katulad ng sa'yo, core memory na siya kasi nakita mo siya. tapos hindi mo alam kung ano Although, ibig sabihin, ano? oo. I mean, core memory pa rin naman yung sa akin, yung mga narano. Pero, alam mo yun, at least yun, walang itsura. Hindi Sa tumatak bagay, sa no? isip ko yung itsura nung sino mang may kagagawan nun. Kaya nga, may chismis pa ako sa niya, hairstyle niya eh, no? Eh, kasi Pa-brush yun yung up pa nakita no? ko eh. Or at least presentable siya, di ba? Hindi siya yung mukhang horrifying talaga na, yung mukhang patay, hindi man siya mukhang patay eh. Except wala siyang katawan, tsaka masyadong mataas Hmm. yung ulo eh. Baka yun yung ulo ni Slenderman. Matangkad siya. nag-zone out ako eh. Good. Sobrang takot. Nagimbal. Dinidistract niya yung sarili niya sa takot. Ready Naghahanap siya na naman ako ng pogi eh, ng mabubudol sa akin. well, enough of the supernatural Wait lang, may kwento shenanigans pa na. siyang, diba? Meron, Doppelganger. ay, Oo. Hindi nyo na ba maalala yun? Hindi. Sige, refresh ko kayo. Ganon din, nasa taas din ako ng bahay. Hindi, ganito, magsistart yung kwento. Mga ayun din, below 10 years old pa rin ako nun. Sa baba ng bahay, andoon yung mga sina kuya, ate, tsaka mga ibang pinsan. Ngayon, dahil ako yung pinakabata, tinatawag kasi ako ni mami. Eh, di umakyat ako. Hindi ko naman alam bakit. Yung pala, gusto niya akong patulugin. Eh, syempre, FOMO. Parang ayoko pa kasi nandun pa sila, sina ate at kuya, 'di ba? Parang gusto ko rin maki-join. Kung ano man yun kasi baka Mhm. maglalaro sila, 'di ba? Pero gabi na kasi yun. Pero pinayagan naman niya ako na bumaba ulit. Ngayon, nung nandoon na ako sa top ng stairs, kasi parang may landing yun eh. Mahabang stairs, tas landing. Tapos may tatlo na lang na stairs pa kabilang side. Ganon. Ngayon, nung nandun ako sa top ng stairs, nandun yung pinsan ko sa landing. Naka siya, all white. Parang, ewan ko, ang weird. Parang natitig lang ako sa kanya dun, as usual. Kasi parang, ano yan, ano ginagawa mo dyan? Parang ganun. Mm. Pero wala naman akong sinabi. Pero parang weird moment siya. Kasi nga, Bakit ka naman tatayo doon at nakatingin ka sa top ng stairs? 'Di ba? So as usual, yung reflex, napatingin ako dito sa kung saan ako galing, dito sa kwarto namin. Parang, are you seeing this shit? Pero wala naman tao, 'di ba? So ngayon, pagtingin ko ulit doon sa baba, wala naman tao na. wala Eh di na. okay. Oo, dead ma lang, no? So bumaba na ako, no? Nung pagbaba ko,
Etong same na pinsan ko, nakita ko siya. Green na polo yung suot niya talaga. Kasi yun, nung nakita kong gano'n, wala, nakaupo na lang ako, tahimik lang ako. Kasi iniisip ko kung ano yung nakita ko. Hanggang ngayon, di ko alam kung ano yun. Maybe doppelganger. Yun lang, the end. Parang ano no, yung mga, mostly ng mga ano mo, ng mga horror na ganyan, supernatural, happened nung bata ka. Okay, wala na nung paglaki. Kasi siguro Mm. yun yung na-realize nila na ay, hindi naman nagre-react to. Hindi man lang Ayun nga, nagimbal. nanawa eh. Ang bilis naman nila. Nanawa. Sila Bilis yung naman nila nanawa. akong sukuan. Ba't naman? Wala daw effect eh. Pero yun na nga, oh. Tapos na tayo sa childhood. Tapos na rin yung horror stories natin. Ay, alam ko na. Ouija board. Nag-try kami nun. Nag-try kami Yun, yung yun, grade 3 yun. ako nun. Saya. Kasi, Baka grade kaya ka 3 ako. na-horror eh. Try ko sa yun. Pwede. Ewan ko kung may connect yun. Pero, alam mo naman, di ba, nauso naman yun nung mga elementary tayo. Like, wala namang Ouija board nun eh. Wala namang planchette nun eh. So, parang ginagawa namin, Spirit of the Glass. Oo. So, ano lang kami. Yan pala. Oo, yan. Spirit of the Glass. Yan, nagsimula Oo. yun eh. Kasi uso yan Diba? kahit doon sa amin, yung Uso. sa magpipinsan lang. Di ba nung high school, I'm not sure kung anong setup nyo nung sa classes pag elementary. Pero kasi, dun sa Manila, may morning and may Hapon. Oh, ganun din afternoon sa amin. class. Oo. So, parang grade 1 to grade 2, parehas yun morning shift. Grade 3 to grade 4, afternoon. So, grade 3 ako nun, afternoon class ko nun. Ang pasok ko is 12 p.m. to 6 ng hapon. Medyo nagdidilim na pag ganun, diba? So, ewan ko, may bright idea tong classmate ko na mag-Spirit of the Glass daw kami. Kasi, I mean, broken record, pero like, di ba, parang ang mga school daw, dating graveyard, dating cementerio, di ba? So, sabi niya, Spirit of the Glass tayo, ganyan. After nung last subject, ganyan. Nagsulat siya, no? Sulat siya, alphabet, A to C, 1 to 0. Yes, no. Ang problema nun, walang goodbye. Yan yun. Kung bakit kasi sinusundan ng mga multo-multo nyo dyan. Kasi hindi naman nga namin alam yun. Hindi namin alam yung Ouija board, hindi namin alam na mag-goodbye, hindi namin alam yung mechanics, of it all. Kasi, grade 3, ano bang naiisip namin? So, Math. 'di ba, naglaro kami noon. Kumuha siya ng baso doon sa kantin. Hinintay namin na ang weird pa nga nun kasi iniwasan namin yung guard kasi may mga guard syempre sila, rumoronda sila doon sa mga to make sure na wala ng estudyante, ganyan. Pero like, yung school namin is quite big. And yung building kung saan namin ginawa yung Spirit of the Glass, yun yung malapit doon sa guardhouse. So, parang inassume niya na wala na agad bata doon kasi malapit lang yun sa kanya. Pero, yun yung isa sa mga oldest na building. So, akala niya lahat ng estudyante doon sa building na yun nakalabas na. So, iniwasan niya yun. So, nandun kami sa ilalim ng hagdan. So, parang like hindi namin alam kung paano magsimula. Di ba may mga ganun yun? Kung paano mo sisimulan, sasabihin mo ba agad kung anong pangalan, ganyan. Di namin alam yung ganun. So, parang, nag-jump agad kami sa, Questions. sa questions. Mayroon bang spirit dito, ganyan. Tas yes or no, anong pangalan, lalagay yung di ba parang ang sabi yung sa planchette, right? Parang you have to like, hindi mo i-move yung finger mo, di ba? Light nga Parang lang daw yung hawak light mo. lang. Oo. And then, you just let it move. Ganun daw yun. Wala naman kaming planchette noon. So, parang, lang yun. Yung baso nga, di ba lahat kami nandoon. Touch doon sa baso. So, tatlo lang kami. Tatlong babae.
And yung ano nga namin, yung ringleader, yung pasimuno, siya yung nag-a-ask ng question. 6 p.m. na nun onward. So, medyo madilim na kasi I think months yun. So, maaga na nagdidilim. And wala na rin masyadong estudyante. Parang mga teacher na lang yung lumalabas. So, we're waiting na umalis na yung mga teachers, di ba? So, wala na. Paubos na yung tao and madilim na. So, nag-start na mag-ask ng questions yung classmate ko. Ang una niyang tanong, yun niya, kung meron bang kaluluwa na nandito. Yan. Tawag dito? Parang say yes, ganyan. So, Mm-mm. lahat kami, obviously, yung namin, yung daliri namin, nandoon, gently doon sa may class. So, walang nangyayari nung una, pero, ang pagkakaalala ko nun, parang 5 minutes kaming, 5 minutes lang kaming nandun, naka-cross seat lang kami doon. So, yung second question niya na kung nandito ka, i-move mo yung glass. Ganyan. Hindi ko alam. Obviously, hindi ko alam. Feeling ko someone might have pushed, yung kunwari may gumagalaw. Pero kasi di ba minsan, pag bata ka pa, parang feeling mo, Maraming bata ako dati. oo, mga bata. Feeling mo pag ganon, totoo. Oo. Diba? Like, you're gonna convince yourself na, oh, totoo to, ganyan. Gumagalaw talaga yung baso. Gumalaw, oo. So, gumalaw, diba? Mm. So, walang umaamin sa amin, katatlo na lang kami, ganyan. So, sabi ko, Naglolokohan pa. ayoko Ayoko na. na, So, naglolo ka na dito walang eh. walang nag-goodbye, diba? Wala naman kasing may alam na dapat mag-goodbye. So, Mm. tinapon na yung iniwan na Papel. nga lang yung baso dun eh, kasi sarado na yung kantin eh. So, iniwan na lang yung baso somewhere doon sa may Pasimano. Tapos tinapon na yung parang makeshift na Ouija board. Mm. So, umuwi na. The next day, di tatlo kami, di ba? Mm. Itong classmate ko na to, na yung Pasimuno, nagkwento siya. Sabi niya, alam mo ba na naginip ako kagabi? Naginip ako na wala yung ngipin ko. Mm. Hindi ko naman alam yung meaning nun before. Kasi, I mean, may bad omen daw kasi pag ganun. Pero hindi naman namin alam yun. So, sabi niya, ba't ka nabungi? Ganyan. Hindi ko rin alam eh. Ganon. So, edi Oo. okay. Parang wala, normal day, ganyan. Pero ang weird kasi nung araw na yun, parang sunod-sunod yung parang ang malas ng araw na yun. Nung una, siya, di ba may mga cleaners? Oo. Doon sa cleaners na yun, hapon na din uli yun, no? So, kami yung assigned na cleaners. Or, hindi ko alam kung kasama ako. Kasi, di ba, alphabetical yun. So, ako, Friday cleaners ako. Based on last name. Oo. So, iniintay ko lang siya kasi gusto kong kasabay umuwi din. Naglilinis siya. Nadulas siya doon sa bunot. Oo. Yung sa coconut, oo. Nauna yung niya. Nauna yung kanyang noo. Oo. Parang nabukulan nga siya, ganyan. Tapos, parang ang iniisip na lang namin kasi sobrang dulas na kasi ang kintab na talaga nung floor. Kasi di ba usually yung mga floor ng elementary schools yung parang Sure. makinis na cement. Wood. Ay, akala ko wood. Kaya nyo. Pwedeng wood or yun nga, yung parang semento na Kasi na pina-floor glossy. wax. Oo. Na fino-floor wax, kaya kumikintab. So, ganun yung flooring nung school. So, sabi ko, hindi ka kasi dulas na kasi, tapos pinapadulos-dulos niyo pa dyan, ganyan. Hindi naman ako cleaner, so nandun lang ako, kukuda-kuda lang ako dun. So, okay na. Tapos na sila, naglinis na sila. Pagbaba namin, third floor kasi yun. Yung mga grade 3, third floor yun. Yung pag grade 1, nasa ground floor, ganun. Pagka baba namin doon sa hagdanan, nadulas din siya sa hagdan. Pero hindi naman siya napuruhan or anything. Kasi napakapit siya doon sa railings. So, sabi ko, ano ba? Sabi niya, hindi naman nga daw madulas doon, pero for some weird reason, nadulas siya.
Baka natulas siya dahil nga dun sa wax. Wala na, nakalabas Nasa na kami hagdan sa na sila eh. classroom. Nasa Hindi, hagdan baka yung kami. sapatos niya may wax na. I don't know. Pero, dinadulas siya doon, ganyan. Wala naman siyang ano, kasi napahawak pa rin nga siya. Sabi ko, ay, mag-ingat ka, ganyan. Lumabas namin sa school. Pagkalabas namin sa school, oh my gosh, kamuntikan na siyang mabangga, mabundol ng tricycle na nagsusundo ng mga estudyante. Diyos ko, Lord. Like, hindi, no shit. Pero, feeling ko, yung sa bungi-bungi na yan. Kaya, after nun, kasi meron din akong ganong klaseng dream. Pero, dahil nga na-experience ko yun dun sa classmate ko nung grade 3. Parang, tas yun nga, parang nalaman ko na may superstitious belief na about it. Hindi ko na shinare. Kasi ganun. Pero hindi ko alam kung dahil ba yun dun sa bungi or dahil ba yun dun sa may unfinished na namin, session, dun sa Connection niyo with makeshift na some. Ouija board. Oo. Pero, Hmm. sobrang weird. Wala kaming naramdaman na supernatural, to be honest. It's just that parang nagsunod-sunod lang yung mga kanyang little accidents the very next day. Siya ba yung Which is very pasimuno? sus. Oo, siya Siya yung yung pasumuno. Okay. Baka yung And, Samway sa Spirit of the Glass. Nainis siguro oo. sa kanya yung multo kasi parang kakainis to. Hindi niyo man lang ako binigyan ng chance na magsasagot. Matapos niyo Oo. akong kausapin. Hindi niya naman ang nakakatawa doon kasi, parang after nun, gusto niya pa ulitin. Eh, Hmm. Gusto niya pa bakit? Tas ulitin. ayaw niya na. Ayoko na. Kasi parang, ewan ko, grade 3 pa lang naman ako nun, pero parang na-feel ko na parang connected siya doon sa ginawa namin from yesterday. Kaya, Wag nagdudusa na siya lang. ngayon. Baka Oo. sumama. Baka sumama Sabi ko, pa maghanap lalo. ka na lang ng ibang ibang kalaro. Pero, yun lang naman yung experience ko. And, ayokong may mas malala pa. Kasi, Wala ba kayong experience sa mga recollection, retreat, ganyan? Di ba usually maraming multo doon? Maraming horror stories doon. Yung mga classmate ko meron, pero ako wala. Oo nga, ako din eh. Kasi alam niyo ba, tuwing na lang may recollection or retreat, lagi na lang may umiiyak sa takot, sa totoo lang. Kaya parang, talaga ba? Talaga ba may multo? Bakit ako hindi ko nakikita? Nagsi-CR din naman ako minsan ng madaling araw dun. Alam mo yun? Ako nga tutik, malapit lang ako sa bintana eh. Diba? Pero, Hmm. talaga, wala kayong sayang. hindi Pero yung retreat. iba Ito si talaga Jude. merong mga ganun. Hindi, hindi sa retreat. Sa Oh, Girl saan? Scout. Oo, kasi may overnight din Mhm. yan. Nag-overnight din ako sa Girl Scout Mm. noon eh. Medyo active ako sa Girl Scout nung elementary. Mm. So, pupunta kami sa kung saan-saan. Nag-aano kami. Yung mga investiture, yung mga jamboree-jamboree. Oo, Ganyan. nag-attend din ako noon. Pero Oo. wala akong multong experience eh, buisit. Anyway, ikaw meron? Hindi ko alam kung multo yun or ano. Kasi camping yun eh. No? Oo. So, in grade ko nito? Grade 5. Tapos, nagpunta kami dun sa Laguna. Nagka-camping kami. Di lights out na. Ganyan. Tulugan na. Ngayon, sa every tent, tatlong girls, no? Medyo madami kami nun kasi parang Girl Scout ng mga iba't ibang schools. Hmm. Madami. Di lights out na, tulugan ng mga tao, ganyan. Pati yung mga teacher, na mga guardian, nandun na din, nasa mga kanya-kanya na rin, designated na din. Si ako, hindi naman agad nakakatulog sa mga ganun. Di, nandun lang ako sa may tent. Pero hindi ako nag-iingay. Kasi ewan ko, nagpapaantok na yung dalawang kasama. Tsaka, wala namang phones pa nun, di ba? Wala pang papaglilibangan. Girl Scout yun, so, di ba? Like, wala masyadong gadgets. Ganyan. You have to like embrace
the wilderness and Mm-mm. outdoors. So, pagka higa namin dun, parang medyo antok-antok na yung dalawa kong katabi. And ako parang sobrang nakamulat lang ako, nakatingin lang ako dun sa may ibabaw ng tent. Yung tent kasi namin, I mean, I'm not sure kung ganun lahat ang built ng tent. Alam mo yung parang may mesh doon sa ibabaw. Medyo see-through. Kasi yun yung parang, pasukan ng air. Tapos, lalagyan mo lang yun ng takip pag gusto mo ng cover. Pero nung time na yun, wala. For some reason, ewan ko kung nasaan, pero wala. So, siya, nakikita mo yung labas. Parang mesh lang yung Hindi siya butas. Pero yung naka-cover doon, lang, nakikita mo, see-through. Di nakatingin lang ako doon. So, syempre, rekta na sa sky na agad, diba? Tapos, makikita mo yung parang canopy ng trees, ganyan. Oo. Nandoon, nakapalibot. Mm. Tapos, siguro hindi ko alam kung anong oras na yun. Pero basta medyo lumalim na yung gabi nun. So, siguro mga 10 na yun. Wala na, sobrang tahimik na nung paligid. Nakarinig ako na naglalakad sa labas. Alam mo yung kapag naglalakad ka sa grass, Oo. yung Crunch ganon. Like, yung lupa. Ay, yung oo, dahon. Oh, oo, yung grass. oo, yung tipong hindi naman sobrang ingay, pero alam mong may lalakad. Oo. Yung Oo, yung Oo. baka may may gising pa na teacher. Ganyan. Baka siguro maaga pa. Wala akong relo nun. Wala pa naman din akong phone nun. So, wala akong idea kung anong oras. Ang kasi, ang weird kasi is may mga lamp outside. Tapos, hindi naman ganun kakapal yung mga tents. Alam mo, medyo, medyo cheaper version ng tents na hindi mo makikita yung labas, pero parang may kapag kunyari may light sa labas, may makikita kang may mga dumadaan. Oo. Yung ganon. Hindi siya super opaque. Kumbaga nakikita mo pa din yung may silhouette. May lamp sa labas na hindi naman sobrang liwanag, pero pag nandun ka sa loob ng tent, nakikita mo may konting liwanag, di ba, from the outside. Mm-mm. So, kapag may dumadaan doon, obviously, di ba may magbablock ng light. Weird kasi, yung direction kung saan ko naririnig yung footsteps, walang nagbablock doon sa may light, doon sa lamp outside. Mhm. Sabi ko, baka lang, baka, I don't know, maybe, mga hayop sa labas, ganyan. Kasi siya headquarters siya ng Girl Scout somewhere in Los Baños. So, madalas talaga siyang puntahan ng mga pag nagka-camping, ganyan. So, baka may mga hayop-hayop nga sa labas, ganyan. Baka may pusa. I don't know. Ganyan. Di, nakatingin na ako dun sa mesh, diba? Pagkatingin ko dun sa mesh, hindi ko alam kung nag-iimbento na yung isip ko, pero I swear to God, parang may kamay na humawi doon sa may mesh. Doon sa may ibabaw ng tent. Parang, alam mo yung kamay na parang gustong hawiin yung mesh para ipasok niya yung kamay niya doon sa loob ng tent. Oo. Pero yung kamay niya, parang mahaba yung kuko niya. Pero hindi siya yung kuko hindi siya yung parang nakikita mo sa mga kuko ng mga werewolf or whatever. Parang lang siya normal na kamay, pero mahaba yung kuko. Like abnormally long nails, ganyan. Pag gano'n, nung nakita ko yun, very split second lang. Kasi pagkahawi niya, tas nawala na. Pagkapikit ko, ganyan nawala. Tas pagkamuli ko, wala na. Ayun. So, yung kung sino mang kamay na yun, gusto niya pumasok doon sa tent. And, sobrang takot ko, nag-turn na lang ako doon sa side ko and pinilit ko na lang pumikit. Yung dalawa kong kasama, I mean, nakakasama ko sila sa Girl Scout na mga ganyan, mga expedition, mga jubilee, ganyan. Pero, like, sa different naman ba? sections sila, so hindi ko sila close. So, parang nahihiya nga akong magtanong sa kanila. Pero mas experience sila sa akin noon kasi nung grade 5 ako, parang that's the only time lang na medyo naging active ako. So, madalas na sila doon.
lagi silang napunta dun sa mga camping dyan sa may Los Baños, dun sa same venue. Oo, lagi nag-a-attend. Na-attend sila. Tapos parang marami na silang mga patches, di ba? Kasi, Oo. ano yun eh, like it's a thing Active. no, pag sa Girl Scout, active ka, marami kang napupuntahan, ganyan. May sash ka nun, tapos lalagyan mo yun ng mga patches mo. Marami na silang ganon. And, nung after nun, I mean, iba yung mga sinasamahan nila. Pero yun nga, dahil wala naman akong masyadong experience. Nandun din ako, nakitable din ako dun sa kanila. And medyo na-share ko nga, sabi ko, nakakatakot ba dito? Ganyan, gumanon ako. Kasi first time ko dun. Oo. Tapos sabi niya, narinig mo yung no? Narinig mo yung mga nagyayabag-yabag, no? Sabi ko, bakit? Oo, ano yun? Lagi yun dito, ganyan. Ay, may tawag pa nga sila doon. Tawag nila puling. Hindi ko alam bakit puling. Pero, ewan ko, parang daw, someone daw yun doon. Na nakakatira doon sa Mariang Makiling. Parang isa daw sa mga nagbabantay daw doon sa foot ng mountain. Kasi, Oo. sacred daw kasi yun, yung mountain na yun. Tapos, parang, siya yung nag-ward off ng mga bad entities. And yun nga, parang, naging guardian din siya kasi syempre mga bata yun eh. Pero parang sinabi nila na harmless naman daw yun. Good ano naman pala siya, element. Pero ang weird lang, syempre hindi ko naman alam. Hindi ko pa nail cutter, ano ba? Hindi ko, hindi, wala man Para lang si nail cutter, proper no? hygiene. Feeling ko siya elemento siya doon. Baka tikbalang or ano. Oo, kasi di ba madami nga dyan. Basta any bundok, laging meron daw Oo. talaga. 'Di ba siya? Good ending kasi turns out Oo. guardian of the forest pala si good old puling. Mm. So ayun. Enough of the supernatural shit. Oh, sige. Okay. Okay, at tatapos na tayo sa mga nakakatakot na experience natin sa supernatural elements. Lumipad naman tayo. Lumipad? Therapy. Lumipad naman. Manananggal ba to? O, diba? Ilipad natin ang team natin. Papunta naman tayo sa mga real life horror story. Okay. Ang real life horror story ko ay, dati kasi, nung nasa Metro Manila pa ako, nag-work ako sa QC. Tapos, nakatira ako sa may Manila, sa may Sampaloc, Manila. At ang real life horror story ko is, sumasakay kasi ako ng jeep. So, ang out ko, madaling araw. This particular jeep na nasakyan ko, along the way, ako na lang yung naiwan. Pero papunta pa lang kami ng Pantrangco. Wala pa yung Fisher Mall nun sa Pantrangco. Huminto siya doon. Ay, sinasabi ko sa inyo, nakakatakot doon sa may Pantrangco area na yun. Nung hindi pa nagsisimula yung construction din. Sabi niya, Ma'am, lipat na lang po kayo sa kabila. Siyempre, before niya sinabi, natakot na ako na masusoko ba ako dito? Parang puro soko yung kwento ko. So, yun. Yun lang yung naalala ko na real life horror story. Ano yung horror dun? Ano yun? Na pinalipat ka ng O kasi syempre, di ba sasakyan? parang before niya ako pinalipat, natakot ako na bakit kami huminto dito sa Pantrangco. Di ba? Kasi pauwi na siya. Kaya O, nilipat ka hindi. niya na sa ibang Hindi siya hindi yun yung nakalagay sa plaka niya. Parang pa ata yun eh. Hanggang Quiapo pa nga ata yun. Pero Di siguro ba? dahil sobrang madaling araw nga, tapos ako lang yung sakay niya, parang mas wise siguro na iikot ulit siya ng 2 siguro or Mm-mm. I don't know. Para mag-abang Okay. uli ng Oo, kasi Oo, para ginagawa mag-abang talaga ulit. yan ng mga driver talaga, di ba? Na Oo. parang papalipatin kapag ikaw na lang mag-isa kasi Oo, parang That's it's kasi not true. worth syempre it ako na nun, hindi ko, pupunta ako hanggang dun. Ikaw lang mag-isa yung kung, tao dito. hindi, I mean, syempre ako, first time experience ko yun, kaya hindi ko alam. Mm. Okay, nabahan ako. Tapos doon pa sa hindi pa mailaw nun yung Pantrangco. Kaya, syempre natakot ako, di ba? Parang, yun yung nag-grace sa isip ko. Bakit kami huminto dito? Ganun. Yun lang. Kala ko, Congratulations.
akala ko naman kaya ka pinalipat kasi nakita kang kasabay sa likod. Ota, Lord, Walang help me. ulo, ganun. Mga real life horror story din talaga yan sa jeep, no? Yung may aakyat tas may hawak na bato. Pag hindi mo pinagbigyan, aambahan ka. Parang Matakot sa ganon. oo, nakatakot nga yun kung may bato. 'Di ba? Nung Mm. sumasakay kami na dati ng jeep, ganyan eh. Parang hindi sila uupo sa loob ng ng jeep kahit pwede pa silang umupo. Nakasabit sila. Tas pag pinapaupo sila anong tawag dito? Ng mga Driver. driver, bigla silang bumababa. Tas parating sinasabi ng mga jeepney driver na, "Hold on to your stuff," gano'n, na huwag maglalabas ng phone. Parang nagpapahapyaw sila kasi nga yun daw yung gawain ng mga sumasabit na yun. Yung akala mo pasahero din sila ta's mamaya mahahabludan ka na, ganyan. Sige na nga, Kaya 'pag ikukuwento ko na nga Gotcha. yung ano ko, na-fold up na yun kasi medyo ganyan, eh. Gabi na siya, nasa labas sila, pinapara nila yung jeep. 3 sila na lalaki na medyo bata-bata pa nga, eh. Tapos siyempre tumigil yung jeep kasi pinara siya nung mga tao, eh. Tas yung 3 lalaki na yun, pagpasok ang sabi, "Okey, hold up 'to." So what parang the f akala namin joke lang kasi yung tone, eh, 'di ba? Parang wala lang. Pero seryoso pala. Kasi kaya sila The hell? 3, yung isa nandun sa dulo Look out. hindi siya yung kumukuha nung mga gamit isa-isa. Yung pangalawa, yung nagsabi na, "Okey, hold up 'to." Siya yung may hawak ng baril. Siya yung taga-tutok What? sa lahat sa'min. Tas yung what the f pangatlo, andiyan lang siya sa estribo, yun yung tawag dun, 'di ba, yung akyatan. Hmm. Siya yung nandun, meron siyang sako, dun nilalagay yung gamit. Yun. Tapos niyang Pero kuhanin na-hold up yung ka. oo. Wala, kinuha lang yung bag ko, isang buong bag. anong Tapos laman ng wala bag mo? cellphone, gano'n. May balisong nga ako dun, nakakatawa, hindi ko man lang naisip yun. Ayan yung What the hell? I froze. Kasi bata pa ako niyan, eh, nasa siguro mga 19 lang ako nun. My goodness, katakot. Anyway, so ayun, What the hell? parang I froze, ta's parang natauhan lang ako kasi tinutukan na ng baril yung kasama ko, na parang, "Ay, okey, okey." Kasi parang hinihila yung bag ko, parang kinukuha, akala ata ayaw kong ibigay, eh, hindi naman sa ayaw, I just froze, gano'n. So, Oo. parang yun, natauhan ako, inangat ko na yung braso ko para makuha niya yung bag ko kasi shoulder bag siya. Eh, di ayun, nilagay niya lang sa sako, ganyan. Tapos alis na sila nung nakuha na nila yung lahat ng gamit namin. Tas yung driver, hindi naman siya complicit kasi nangyari dun, hindi rin daw niya kasi nga alam 'no. So, hinatid niya kami doon sa nearest police station para mag-report. Tas hinintay niya rin kami lahat na makapagbigay ng statement doon sa police. Tas hinatid niya pa rin kami hanggang dulo ng kung saan man yung ayoko na sabihin yung yung biyahe niya. Basta yung pinakadulo ng Mm. biyahe niya, hanggang dun pa rin siya, gano'n. Iyon, Nakatakot. oo nga, eh, Kaya nga kasi parang kinilabutan ako, eh. mga bata pa sila, parang hindi sila I don't think na 20 plus sila. Gano'n sila Nakatakot. Hindi kabata pa sa ako paningin na-hold ko. up ever. Speaking of, buti nakuwento mo 'yan, naalala ko lang yung nangyari dito sa amin, last year nga ba yun? Andito ako nun sa kwarto, hala kinilabutan ako, walang hiya. Wait lang. Tas medyo nakahawi ng konti yung ko, yung kurtina ko. So, parang matutulog na ata ako nun. Yung susunod na kwarto sa'kin, kwarto ng bunso namin, eh. Nakita ko na parang nilipad yung kurtina niya. Nung una, before ko makita yun, akala ko may pusa. Kasi nakakaakyat sa second floor yung mga pusa, 'di ba? Basta may maaakyatan sila, makakaakyat sila. So, hindi ko pinansin. Mamaya nakita kong humawi yung kurtina nung kapatid ko. Akala ko naman pinansin niya yung pusa. Hanggang sa mamaya sumigaw siya. Ang Oo. 'di siyempre ako bigla akong patayo ako, pagbukas ko ng pintuan. Parang nanginginig na yung kapatid ko. Ang kuwento niya kasi, alam mo yung 'pag yung screen yung bintana niyo walang lock, so nai-slide lang siya. Mm. So, nai-slide siya,
kasi nakalimutan daw niyang itali. Eh, natutulog na siya. Kanyo, dalawa pa yung aso na kasama niya, hindi man lang tumahol. Tas sobrang yung nakuha sa kanya is yung iPad na nasa ilalim na ng unan niya, tas malapit sa ulo niya. Mm. Oh, 'di ba, hindi na tumahol yung aso tas ang lakas ng loob ng ang lakas ng loob. Ang sabi ng kapatid ko parang bata pa kasi maliksi, eh. Pagtingin namin dun sa gate kasi dun sa gate namin may nilagay kaming alam niyo yung parang mga fishnet na matigas na medyo pa-criss-cross. Naglagay kami ng parang gano'n para hindi makalabas Hmm. yung mga pusa. Kasi ang kukulit ng mga pusa namin, 'di ba? Nung tinignan namin kinabukasan, ano na siya, may putol na. So, siguro tumalon yung bata pababa sa first floor, ta's tumalon ulit sa gate namin para makatakas. Ngayon, eh, di siyempre pinag-uusap-usapan 'yan 'no, ganyan. Nalaman namin few days later ganyan na, ang dami palang nabiktima. Lahat sa lane namin at saka yung sa tapat naming lane, yung malapit sa highway. O, puro yun ang nabiktima. Tas parang ang sabi is nagmamasid sila, pamilya sila na nagmamasid daw. Yung Iba talaga sila, eh, 'no? Planado pa talaga, eh. Minanmanan na talaga. oo, Tinignan kamo yung dito route pa nila. sila sa highway. Yun talagang makakatakbo sila. Yung unsuspecting talaga 'pag nasa highway. Kasi siyempre 'di ba maraming naglalakad ng madaling araw, ganyan-ganyan, kung ano man trip nila sa buhay, mga lasing. They could just pretend. Ngayon, nabalitaan pa namin na yung restaurant malapit dito sa amin, sobrang lalamas daw sila. Yung Lalamas. Isang nalimas culprit. Sila lang dun. yun ang ina-assume namin. Yun ang ina-assume namin na iisang culprit lang talaga. Kahit yung yung malapit sa amin na bahay din, ang dami nakuha sa kanila, laptop, devices, ganyan. Thankful, sabi nga ni mama sa kanya, okey na yun na may kinuha siya kasi kaya nating palitan yun, eh, pero yung may gagawin siya sa'yo hindi natin yun kayang palitan, sabi niya. That's gonna scar you forever kahit anong gawin niya sa'yo, sabi niya. Kaya bagay lang yan, let it go, sabi ni mama. True, true. Kaya ayun, yung sa restaurant nalimas talaga sila, yung tipong ipang-pe-prepare nila the next day na na pagkain nawala, eh, naubos pa, eh. Pagkain. Yung bigas, yung gano'n. Kasi siguro hindi niya mabebenta yung items kasi paano ko nasabi na hindi niya mabebenta yung items kasi 'di siyempre hindi pa retired si mama nito, eh. So, pinag-uusapan nila sa workplace niya. Parang one of her coworker may kakilala sa isang sort of mall dito sa amin na that deals with gadgets. Ngayon daw, hindi ka na basta-basta makakabenta ng gadgets without showing proof na you bought it. Hindi nila basta-basta aayusin yung gamit mo 'pag wala kang proof na binili mo daw yung item na yun. Di a few days, a few weeks later or a week later, parang nakarating kina mama na may family nga daw na nagtanong kung paano ipapaayos yung ganitong item. And sakto naman na parang nakatanggap itong si bunso ng notification na someone is trying to unlock her iPad. Parang alam mo yun, nagtutugma lahat siya na this particular group of people, sila yung salarin. Pero Yun, hindi nahuli. Walang nahuli. hindi na namin nasundan. Kasi kailan ba nangyari yun? Parang a month later, nasa ibang lugar na rin sila, eh. Pero mostly talaga ng mga na biktima nila is nasa highway. Nasa highway din, nasa main road din yung mga bahay na yun. Diba? So, ayun. Takot ka talaga sa buhay, eh, no? Uy, Mm. Buhay, pero ang galing, nanakawang ka, eh. well thought out yun, Kasi Mm. tama yung nasa highway, kasi maraming dumadaan. So, parang Oo. medyo mahirap malaman kung sino yun, Oo, 'di busy. ba? Oo. Tsaka puwedeng may car in waiting na sila, kahit tricycle in waiting, they can escape Oo, agad, eh, 'di ba? yun nga. Tsaka tama din yung Ang moves nila na kapag may nakuha ka na dito sa isang area, lipat ka na. Go. hmm.
Ba, magaling ah. Hindi Mukha nga sila di sila nagsistay sa season. isang ano. Oo. Oo, Oo, parang yung mga batikan pinag-aralan na talaga. film. Oo. Oo. Alam mong matagal na nilang ginagawa yun eh, no? Oo. Mautak lang din talaga yung mga nag-aayos ng device sa mall dito sa amin na they would require you to show proof. Receipt Oo. siguro na Oo. na Proof ikaw of ang bumili nito. purchase. Tapos, humihingi pa nga daw sila ng ID eh. Tapos ang sabi lang daw nung family is, hindi, nagtatanong lang naman kami. Inquire lang. Mm. Ganun. In fairness naman, kudos din naman sa mga buyer, dealers dito sa amin ng mga gadgets na pag bago nila ayusin yung gamit mo, bago nila bilhin sa'yo yung item, they're gonna ask for proof like your ID, resibo nung item. Siguro maganda din naman yun to keep their reputation, no? Na, syempre, para hindi masabi ng tao, what if na-trace nung owner yung item nila tapos sa kanila na nahanap, 'di ba? Hindi sasabihin na, ala, nagbebenta siya ng nakaw na gamit, baka siya din yung magnanakaw. Di sira din ang reputation niya, no? So, kudos din naman sa kanila talaga na careful sila when dealing with people. Kasi, baka nga naman, for the third time, baka nga naman mukhang gusgusin tapos meron siyang iPad, may laptop siya, di ba? Wala siyang capacity to purchase. Not judging, pero syempre, di ba? Hindi mukhang may capacity na makakabili siya ng ganitong item. Pero magbebenta siya. Magpapaayos siya, di ba? Kaduda-duda din naman yun, di ba? So, ayun lang. Okay, Anong side lesson? note lang. Ah. Side note lang guys, kasi kaya niya binanggit na third time. Kasi pangatlong beses na po namin nagre-record. For some weird reason, nagkakaroon po kami ng mga technical issues. So baka nako-horror na rin kami. Oo. Yung mga devices natin, This is seryoso. why I hate Ganyan. this topic. Ang ano lang naman, ang gusto lang naman namin ipamahagi when it comes to supernatural fears is to always look at it on another point of view, diba? Pwedeng namimiss ka lang naman ng mga namayapang loved ones. Like in my case, diba, parang I was blanket with coldness. So, it really depends kung paano nyo i-perceive yung nangyari na yun. Siguro manalig na lang. Biglang naging religious no? Tapos, sa in real life katatakutan naman, it teaches you, diba? Maybe it's trying to tell you to be more cautious, to be more careful, not to be overly trusting, and not to be overly friendly. And yes, for the third time, note to self. Oh, It's note for note to you. self. Yes, note to self. Congrats sa iyong mga recent learnings. In today's video, I learned. Oo. Ganun pala ang atake natin ngayon. Kung hindi man it's about, yung mga manifestations or like yung mga apparition or mga entities na nararamdaman nyo isn't your loved one. I mean, marami pa rin naman kasing things dito sa world that are unexplained. So, Mhm. kahit si Jan and si Jude, sometimes, hindi din talaga natin ma-explain. I mean, it just happens. Siguro, ang thing na you can control is how you react to it. Yes. Siguro, Tularan niyo ko, hindi ko yeah. nagpapagimbal. Sabi nga Diba? nila, Like, mas matakot tayo sa buhay again. Mm. your best self-defense is awareness. So, kung magta-travel sa other place, i-research siya, how to go from one place to another, anong mode of transportation. Diba? Better be prepared. If you can, magdala ng self-defense items, diba? Or in my case, magdala kayo ng pangil ng kidlat. Pinopromote niya po talaga. It doesn't hurt naman, diba? If you believe in those kinds of stuff. At the end of the day, kayo pa rin naman ang gagamit yan. Kayo pa rin naman magdadala niyan. And that's it for today's video. Sana makitambay ulit kayo sa susunod naming episode. Banana! Out!